Hindi raw magsosorry si Communications, Communications Secretary Martin Andanar sa mga media sa Senado. Yan ay sa sinabi niyang may ipinamigay daw na pera, dolyar pa man din, sa mga nag-cover ng pulong balitaan ng retiradong pulis na si Arturo Las Cañas kahapon. Sa gitna naman ng press briefing sa Malacanang kanina, may nakasagutang reporter si Andanar. Panuorin natin ang pagtuto ni Joseph Moro. Nanindigan si Presidential Communications Secretary Martin Andanar hindi siya magsusori sa Senate media. Kahapon, binatik ko siya ng Senate media matapos niyang sabihin na may binigyan ng $1,000 sa mga reporter na nag-cover kahapon sa press conference ni dating SPO3 Arthur Las Cañas sa Senado. Sabi ni Andanar, wala raw siyang sinabing may tumanggap ng pera. Wala rin daw siyang pinangalan ng taga-media. It was not intended to say that the reporters at the Senate are corrupt. Anything. Hindi po sila corrupt. Kilala ko yung mga reporter doon. I hold them in high esteem. No apologies are forthcoming from your side? I already gave my statement yesterday, and, So no. and that's my statement. Pero hindi lamang sa Senate media tila nagkakaproblema si Andanar. Nakasagutan niya kanina sa press briefing sa Malacanang Press Corps or MPC ang isang reporter ng pahalagang Philippine Daily Inquirer na si Marlon Ramos. Sabi kasi ni Andanar, may intelligence information daw siya na konektado ang pera sa Senado sa mga pinaplanong pagkilos laban kay Pangulong Rodrigo Duterte na isasabay raw sa paggunita ng ika-31 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Natanong si Andanar saan galing ang kanyang intelligence information, gayong itinangginan ng Security Advisor Jimenez Esperon at Defense Secretary Delfin Lorenzana ang destabilization plot laban kay Duterte. Alam mo kasi, Marlon, siguro merong mga reports na hindi po nakakarating sa lahat. Muling tanong ni Ramos, may alam daw ba si Andanar na hindi alam ng dalawang security officials ng bansa? Wag mo kaming pagsabungin, Marlon. Wag mo sabihin, because again, you will write something and you say, ito sabi ni Andanar. Walang ganon. Basta kami, meron kami sa cabinet, meron kaming information na natatanggap na sinasabi din namin because we're open, we're very transparent. Kaya sir, hindi ko kayo pinagsasabong sir. I'm just asking for clarification. Yun ang parang lumalabas, Marlon eh. But, so perception walang ganyanan. Wala, hindi naman po. Walang ganyan. Okay, thank you, Galing Mark. din kayo sa media, alam niyo rin po yun. Alam ko naman yun. Let me ask you, are you fair to everything that you write? Yes. How about your post Yes. on social media? That's my personal. Oh, exactly. But as a reporter, you are an ambassador of your newspaper. Naawat naman ang dalawa sa huli nagkamay si Andanar at Ramos. Samantala, naniniwala Palasyo na hindi magtatagumpay ang umano'y demolition job laban sa Administrasyong Duterte. Ang kay Presidential Communication Secretary Martin Andanar, sa halip na mabahala ay tinawanan lamang ito ni Pangulong Duterte, si Roque Ignacio Senitalie. Hindi natinag si Pangulong Rodrigo Duterte sa umano'y pagkilos para pabaksakin ang kanyang liderato. Ayon kay Presidential Communications Secretary Martin Andanar, tinawanan lamang ng Pangulo ang naturang report. Sinabi ito ni Andanar matapos mabuksan ng usapin kay Pangulong Duterte na umano'y demolition job. Sa halipaan niya mabahala, sinabi nito na bahala na si Presidential Chief Legal Counsel Attorney Salvador Panelo ang tumugon sa usapin. Magkagayuman tiwala ang kalihim na hindi magtatagumpay anumang planong destabilisasyon sa Duterte administration. Kung ipagbabasihan po natin yung survey ng SWS, yung kanilang pagtanggap na ating mga kababayan kay Pangulo na nasa halos 80% po ang acceptance rating ng mga Pilipino kay Pangulo, mukhang wala naman pong pagkakataon na or tsansa. Pero hindi po natin may iwasan na sa social media at sa ating mga intelligence reports na nag-build up itong mga paninira sa ating Pangulo. And this is, as I mentioned yesterday, one of the strategies for that supposed protracted plan to have a massive protest this coming weekend against the president. Niliwanag rin ng kalihim na may natatanggap rin siyang pribadong impormasyon na may kinalaman sa umano'y demolition job laban sa Pangulo. Bagamat may impormasyon din sa umano'y bribe money para umano sirain ng administrasyon, wala naman niya siyang sinabi na may tumanggap ng bribe money sa hanay ng media. Makikita po natin, mababasa natin na wala po akong ina-allude na reporter na tumanggap na ganitong klaseng pera, ganyang pera, dolyar o piso.
I was just pointing to the fact that there is this concerted effort para magkaroon ng massive action, massive protest sa EDSA ngayong February 25. It was not intended to say that the reporters at the Senate are corrupt. Anything. Hindi po sila corrupt. Kilala ko yung mga reporter doon. I hold them in high esteem. And the fact that I said in the same interview with Pinky Webb that wala naman dun sa intelligence report na nagsasabi na tinanggap yung pera, that proves that the reporters at the Senate are good reporters and they stuck to their journalistic integrity. Kasunod nito, naniniwala rin ang palasyo na may kinalaman sa demolition job ang mabuhay sa 2 billion pesos bank account ng Pangulo pati ng umano'y pagkakasangkot sa Davao Death Squad. Pero para sa palasyo, dapat ihain sa proper venue ang mga reklamo. Well, let's put it this way. You know, if there's anything of true value to it, then let it put through the proper channels and through the proper courts. Bukod pa ito sa pahayag ni Senator Laila De Lima na hindi ito aatras sa laban sa umano'y panggigipit sa kanya ng Duterte administration. Action of the palace. Si Senator De Lima called the president and it goes sociopathic, serial killer, criminal-minded. Do you care to respond to that? Those is colorful language. Tinawag na sinungaling ni Senator Richard Gordon si Arthur Las Cañas. Kasunod dito ng pagbaligtad ni Las Cañas sa kanyang naunang testimonya. Sa pagharap kasi ni Las Cañas sa pagdinig ng Senado sa mga umano'y extrajudicial killings, sinabi niyang hindi totoo ang Davao Death Squad. Pero sa kanyang press conference kahapon, binaligtad niya ang kwento at sinabing totoo ang DDS. Tumanggi si Gordon na isailalim sa Senate Justice Panel investigation ang mga pahayag ni Las Cañas. Bukod raw sa isang seryosong bagay ang pagpalit ni Las Cañas ang kanyang testimonya, napakarami pang ibang bagay na dapat imbestigahan ng Senado. Mas maigi raw na korte na lang ang mag-imbestiga sa pahayag ni Las Cañas. Dagdag pa ng senador, tila may gumagamit at nagpapalabas aniya sa Senado. Kasi discretion yan ng court kung saan talaga ako i-commit. Ginamit sa press con room nila. So, parang may gumagamit, may nagpapalabas. Kasuhan ng retradong pulis na si Arthur Las Cañas dahil yan sa pagbabago ng kanyang naunang testimonya sa Senado na walang Davao Death Squad. Para kay Senadora Laila De Lima, dapat daw ituloy ang investigasyon tungkol sa umano'y DDS. Balita hatid ni Jam si Sante. Walang Davao Death Squad. Ito ang diretsahang pahayag noong Oktubre ni retired SPO3 Arthur Las Cañas sa pagdinig noon ng Senado kaugnay sa umano'y extrajudicial killing sa bansa. Pinatawag noon ng Senado si Las Cañas matapos siyang tukuyin ng isa pang umano'y miyembro ng Davao Death Squad na si Edgar Matubato. Paulit-ulit na itinanggi noon ni Las Cañas ang alegasyon, pero lahat niyan binaliktad niya sa pagharap niya sa media sa mga testimonya ni Matubato. Sinabi niyang team leader daw nila sa DDS si Las Cañas, isang pulis Davao na malakas at malapit daw kay nooy Mayor Rodrigo Duterte. Sa kanyang araw ibinababa ni Duterte ang kanyang mga utos, tulad daw ng ginawang pagpatay umano sa dayuhang si Sally Macdum. Siya ang aming team leader na sa whole team leader ngayon, ma'am, sa DDS kung Davao Death Squad, si Arthur Las Cañas, ma'am. Dinala namin, ma'am, tapos pinatay namin, sinapsap namin doon sa mga aquari, linibing namin sa mga aquari. Ang insidenteng ito hindi kasama sa mga nabanggit ni Las Cañas. Mahigit 3 dekada nasa serbisyo si Las Cañas bago nagretiro nitong Disyembre. Naging bahagi siya ng Heinous Crime and Investigation Section ng Davao City Police na ayon kay Matubato ay siyang section na kinabibilangan daw ng maraming DDS members. Sabi ni Senadora Laila De Lima, eksplosibo at makapanindig balahibo ang mga sinabi ng retiradong pulis. Dati pang iniimbestigahan ni De Lima noong chairman pa siya ng Commission on Human Rights ang tungkol sa umano'y Davao Death Squad. Nag-inspection pa siya noon sa Laod Quarry sa Davao City kung saan may natagpuan daw silang mass grave at inamin ni Las Cañas na ginamit nilang lugar para patayin ng isang buong pamilya. Kaya sabi ng senadora, dapat daw ipagpatuloy ang pagdinig ng Senado kaugnay nito. Marami pa siyang dapat isiwalat dahil mas marami siyang alam kay Mr. Edgar Matubato kasi isa nga po siya sa mga leader. Si Public Order Committee Chair, Senador Panfilo Lacson, bukas daw ng muling imbestigahan ng umano'y DDS. Pero maaari raw makasuhan si Las Cañas dahil sa pagbaligtad ng kanyang mga testimonya. Under oath siya na nag-testify dito.
So if he will again testify under oath, if open siya sa perjury, makakasuhan siya. Definitely, hindi naman pwedeng magkaibang statements po, parehong totoo. Huwag tayo masyadong magulat o lumundag sa tuwa just because very explosive ang sinabi. Tandaan mo, sinabi lang yun. Okay, malayo pa yun sa katotohanan. Base sa mga isinagawang pagdinig ng Senado, wala raw nakitang ebidensya ang mga komite ni Lacson at Gordon na magpapatunay na mayroon ngang Davao Death Squad. Paulit-ulit ding iginiit noon ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa na dating Police Director ng Davao City, walang DDS. Ilang beses na raw nila itong inimbestigahan. Jam Sasante, GMA News. Sa kaugnay na balita, obligado raw si Senate Public Order Committee Chairman Senador Ping Lacson na muling balikan ang investigasyon kaugnay ng umano'y Davao Death Squad dahil yan sa pagbaligtad ng testimonya ng retiradong pulis na si Arturo Las Cañas. Ang hamon naman ni Senador Richard Gordon kay Las Cañas dalhin sa korte ang kanyang mga panatang. Nakatutok si Mark Salazar. Nitong nakaraang Disyembre, tinuldukan ni Justice Committee Chairman Richard Gordon ang pagdinig tungkol sa umano'y extrajudicial at drug-related killing sa bansa. Kasama sa findings, hindi raw napatunayang totoo ang Davao Death Squad. Totoo po ang existence ng Davao Death Squad o DDS. Pero dahil sa pagbaligtad na yan kahapon ni retired SPO3 Arturo Las Cañas sa mga sinabi niya noon sa Senate hearing, obligado raw si Senate Public Order Committee Chairman Senator Ping Lacson na balikan ang kwento ng Davao Death Squad. Kasi nga, kasamahan din natin yung nagpupush, Senator Risa, Senator De Lima, Senator Trillanes, at karamihan ng yung kasamahan nila, gusto talaga marinig yung pahayag ni Las Cañas. So, ako naman, dahil na-refer sa committee ko, kailangan gawin ko rin yung aking trabaho. Bubusina daw si Lacson kay Gordon at lilinawing hindi ito pagbubukas ng isinara na ng Justice Committee. Hindi na rin daw pababalikin sa Senado si Edgar Matubato. Hanap tayo kung sino yung mga other resource persons para ma-check. But, we are conducting the hearing not in the nature of a fact-finding committee, but in aid of legislation. May babala si Lacson kay Las Cañas sa kanyang pagpapalit ng kwento. Well, ino-open up niya yung sarili niya sa possible perjury case, dahil sumumpa siya noong unang pagdinig na magsasabi siya ng katotohanan at pawang katotohanan lamang. Siguradong pasusumpain uli namin siya ngayon na magsabi ng katotohanan at pawang katotohanan lamang. Yung credibility niya, di ba? Magsasuffer definitely kasi alin ba ang talagang totoo? Kung magkabaligtad yung sinasabi niya, pwede siya rin ma-open sa contempt citation ng committee kasi nga ang pagsisinungaling. Isa si Senator Grace Poe sa hindi pumirma sa committee report ni Gordon. Hindi raw dahil sa naniniwala siyang may Davao Death Squad, kundi nakukulangan siya sa naging investigasyon. Tignan natin kung totoo ba yung sinasabi niya kasi kung totoo yon, talagang hindi natin dapat palagpasin ito. Sa kabila ng pagbabago ng pahayag ni SPO3 Las Cañas, naniniwala ang ilang kongresista sa kanya. All people are at a certain point in time would be repentant sinners. There is no reason for us to doubt that Las Cañas, despite the risk on his life, would be revealing the sordid details of the murderous activities of the Davao Death Squad. Sagot naman ni Senator Richard Gordon kung may ebidensya nga si SPO3 Las Cañas. Bring it to court, bring it to the ombudsman, bring it to the Congress because he said something under oath and that is serious.